Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Lobnay TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong pabayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas, kung saan meron po tayong i-reshoot na residential farm property gawa ng ito'y nag-markdown price. At mamaya po sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin presyo nito, pati distance, location at travel time. Pero itong overlooking view ng ibang parte ng Nasugbu. May total lot area po ito na 20,000 square meters o 2 hectares. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po'y along Barangay Road, kaya accessible din po ito ng public transportation. Kaya meron din pong tubig, kuryente at internet provider dito sa area. Ito pong bahay ay well-maintained, kaya ready for occupancy. So aside from this, meron pa pong mga structure dito sa loob ng property. Ito po yung main house. May dalawang guest house, may caretaker's house, at napakalaki pa po ng bakanting lote. So ito po yung likod na parte ng bahay. Dito po sa baba ay meron pong caretaker's house at yung covered carport. Ito po yung extension ng kitchen at kakagawa lang yan. Then may glass wall and doors. Yan po'y well-maintained. Kaya ready for occupancy. Once na ma-acquire itong property, pwede niya pong lipatan kaagad. So ito pong property ay binebenta ni owner as lot only. Kung sakali man na hindi nyo maibigan yan, yung structure o yung disenyo, yan naman po for free. Kasi si owner is selling this property as lot only. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo kung anong meron dito sa loob ng lupang binebenta. Yung basehan ng presyo niya ngayon ay yung presyo ng lupa na lang. Opo, napakamura po sa ganitong kalaking sukat ng lupa. May ibang parte po nitong bahay na hindi natin mapasok gawa ng may mga personal na gamit si owner. Actually, ito pong structure ngayon, pwede nyo pong gawing staycation business. Then, ipasok nyo sa Airbnb. Ang kulang na lang po dito ay maliit na swimming pool. Kahit ito lang po. Ito lang. Then, yung sa second floor. Kasi dito po sa taas ay may mga kwarto pa yan. Then, aside from this, pwede nyo i-retain muna yung main house na para sa inyo lang, na magpamilya. Then, ito po at yung dalawang guest house ay pwede nyo pong paupahan o gawing staycation business. Then, ipasok sa Airbnb. Maayos naman po ang structure nito. Wala pa kayong papagawa dito. Ganun pa man na kahit well-maintained, ang presyo pa rin nito ay presyong lupa lang. Yun, linawin ko lang po. Ito po yung main house na tinutukoy ko kanina na may mga personal na gamit si owner. At dito naman po ay meron pong extension ng kitchen na halos kakagawa lang nito. Ito naman po yung daan papunta sa driveway. Doon naman po ito sa mga guest house. Bali mula po sa Barangay Road meron pong dalawang gate. Ito po yung isang structure na kung saan yan po yung covered carport
at sa dulo yung caretaker's house. Balik po tayo dito sa driveway. Mula dito sa driveway, sa dulo po yung mga guest house. Then nakabakod na rin po buong property. At dito po sa lower part, so banayad lang naman po. Mula dun sa main house, slope ng konti, then patag po ulit. Kaya usable naman po lahat. Wala pong masasayang. So dito naman po ay may game farm, may mga tipis, pero wala na pong mga panabong na manok yan. So natatanong na po natin yung guest house na may view deck o roof deck. Then meron pong mga security grill ang mga glass windows. Well maintained din po ito, kaya livable naman. So ito rin po yung tinutukoy ko na possible na maging income generating. Maglalagay lang po kayo ng maliit na swimming pool para maging staycation business sa Airbnb para kontrolado nyo ang booking. At the same time, yung income ay direkta sa inyo. Then dito naman po sa kabilang side ay yung isang guest house. So mas malaki naman po ito. Then, may mga gamit din si owner kaya hindi natin mapasok yan. At itong property ay hanggang sa dulo po. Dun sa may mga puno. Then may mga lumang structure na ginawa nilang bodega. Summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Nasugbu, Batangas at may total lot area na 2 hectares o 20,000 square meters. Ito po ay titulado. Then meron pong mga structure dito sa loob ng property. Ito pong dalawang guest house, may warehouse, at yung main house. Ito po ay along Barangay Road at may access din po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Accessible din po ito ng public transportation. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin. Sa klima naman po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Yan po, natatanaw nyo yung main house mula dito sa may guest house. So napakalawak po nitong lupain na to. 2 hectares. At mayroon na rin pong perimeter fence. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Provincial Highway o Tagaytay-Nasugbu Highway, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa bayan ng Nasugbu, ang distance is 10 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Kompleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung laging binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Welcome Art of Nasugbu, ang distance is 28.2 kilometers at ang travel time is 34 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 32.2 kilometers at ang travel time is 40 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay, ang distance is 41.1 kilometers at ang travel time is 1 hour and 10 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 108.9 kilometers at ang travel time is 2 hours and 23 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Yung original price po nito ay 3,000 pesos per square meter o 60 million pesos. Nag-markdown price na po si owner sa 2,000 pesos per square meter o 40 million pesos. Ito pong structure na nakikita nyo ay for free po ito. So, nagbase na lang sila sa presyo ng lupa na below market value. Ang big factor naman po dito ay hindi na kayo magpapagawa ng inyong bahay bakasyunan. At meron pa po kayong possible na maging income generating na mga guest house na pwedeng gawing staycation business. Yan naman po ay opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa assessment nyo dito sa property.
Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo mas maliit na sukat lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.